Hello guys! Welcome back to my channel at welcome sa ating series na Grow Rich Bit by Bit, kung saan nag-aaral tayo ng personal finance at investing. Okay, at ang pag-aaralan po natin ngayon, scam pa din. Ano yan? Yung showing of wealth, yung nagpapakita ng pagkarami-raming pera. Nakakabwisit na kasi sobra. Ang dami-dami pa rin nabibiktima. 2024 na, grabe po, nagkalat pa rin. Kahit sa mga personal friends natin, ang dami pa din nai-scam ng ganitong teknikan. Nagpapakita ng magagandang kotse, sports car, kahit sa advertisement pa yan, kahit sa YouTube mo nakita, sa Facebook, no? Magpapakita nakatira sa mansyon, may helicopter, milyon-milyon ng cheque, pinapakita pa yung cheque, may picture pa, may video pa, tapos alukin ka, sumali sa investment nila o sa negosyo nila. Grabe na po ito. Tatandaan niyo po guys, no, ang pinakamatatalino po na tao sa lahat, no, yung mga gumagawa ng kasamaan, kasi talagang ganun po yung mind po nila, matatalino po talaga. Yung mga kidnapper, mga magnanakaw, ang tatalino po ng mga yan. Ang tanong ko po sa inyong lahat, bakit itong mga kidnapper na to, mga magnanakaw na to, bakit hindi pa nila binibiktima yung mga influencer na yan, yung mga nagpapakita sa inyo, sa atin, ng sports car, ng mansyong, ng milyon na cheque? Bakit hindi sila tinatarget ng kidnapper, magnanakaw? Matatalino nga sila. Alam nila hindi totoo, alam nila fake, alam nila red flag po yan. Hindi nga sila naniniwala. Tapos tayo naniniwala tayo. Alright? No, guys. No. Tapos aakitin pa tayo sa investment or business nila. Guys, malamang sa malamang tayo po ang source of income ng mga taong ganyang nagpapakita ng kung ano-anong kayamanan. Pinapatulo ang laway mo. Bakit? Kasi pag hindi ka sasali, no, wala silang kikitain. Doon po sila kumikita. Kaya po pinapatulo talaga ang laway po natin, no? Kasi napakadami po talagang tao. Ang sucker pa rin po, no? Sucker, gustong-gustong kumita ng mabilisan, agad-agad. At yan talagang tinatarget nila. Pinalalaki ang mata mo. At nai-imagine mo, uy, nako, grabe, in 6 months, ganun na rin ako. Ang laki na rin ng cheque ko. Milyon na rin nakikitain ko. Magpakatalino po tayo, no? Yung magnanakaw nga, tsaka mga kidnapper, hindi maloko-loko ng mga yan, eh. Hindi nila madali-dali po yan, no? Tapos, no? Tapos, yung ilan po sa mga kakilala po natin, nagtatanong pa, no? Kuya John, totoo kaya to? Kuya John, legit ba ito? May ganun tanungan pa eh. The mere fact na may duda ka na sa puso mo, eh yun na yun. Yun na yun, malamang sa malamang, scam na po. Iyon, ayun. Ang totoo pong mayaman, no, hindi po nagpapahalata. Takot po sa kidnap po yan. Kasi mga kidnapper, no, yung mga magnanakaw niya, magagaling mag-research po yan. Kaya ang totoo mayaman, nagtatago po yan. Low profile lang po yan. Low key lang po yan, no. Makinig ka sa mga interview ng mga bilyonaryo. Halimbawa, sila Lance Gokong, naku, napaka-low key lang po ng mga tao na yan. Sabihin mo, oh, kamusta kita mo? Kamusta kita mo, sir? Sasabihin sa inyo, heto, nakakaraos. Pero grabe, bilyon ang kinikita ng mga yan. No? Ganun ang mga totoong mayaman. Tapos tatanungin mo, kamusta business mo? Eto, nagsusurvive yung business, miski pa paano. Okay naman, tumatakbo pa rin. Pero grabe, ang dami ng branches yan. 5,000, 10,000 branches. Kada branch kumikita ng milyon. Bilyon ang hinita. Ganun ang mga totoong mayaman. Low-key, low profile, hindi nagpapahalata. Takot sa kidnap, takot sa knockout, takot sa hold up. Alright. Ganun po, no, ang mga totoong mayaman. Ano pa? Ang mga totoong mayaman, hindi sasabihin ng sekreto niyan kung paano kumikita ng malaki. Ano, bali, no, tuturuan ka para maging competition kanila. Siyempre, hindi nila gagawin po yan. Kung ano man yung source ng kayamanan nila, kami nila yan, sa kanila lang yan at sa kanilang immediate family. Tapos tayo, i-recruit tayo sa investment, sa business. Eh, di naging saturated yung idea, naging saturated yung investment, naging saturated yung business. Wag po tayong syunga-syunga. Pag ganyan po mga invitation na, tapos may mga flaunting wealth po na yan, tayo yung business, no? Tayo yung pera natin, yung capital natin,
ang tinatarget niya na maging income nila ay actually sila ang naglalaway sa laman ng bank account mo. Yung kakarampot na pera mo sa bank account na 5,000, 10,000, diyan diyan tumutulo ang laway nila. Yan ang gusto nila makakuha sa bulsa mo. Ganun po yun. Alright, no? So magpakatalino po tayo. Pakawais na po tayo. Tama na po ang scam at ituro po natin ito sa lahat ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. At hanggang doon lang ang daldala natin with Kuya John. God bless sa inyong lahat. To God be the glory. Bye.